itong magandang coffee shop na to. Actually, architecture niya guys is giving me Yeo Creek. Oh my God, nakita na natin. Ay, si Mozart! Oh my God! Maganda naman yung dadaanan natin kasi dito sa shopping district. At least, di ba, may remembrance tayo. Hello guys! I'm back again with another vlog and now mag-e-explore na po tayo ngayon dito sa Vienna. And actually doon sa previous vlog, pinakita ko sa inyo kung paano magpunta dito sa Austria from Prague, Czech Republic. And napuntahan natin nung bandang gabi. Doon sa previous vlog, panoorin nyo yung Christmas market dito. And now, tayo naman ay mag-e-explore sa mismong top tourist spots dito and titikman natin ang mga sikat na food nila. At gusto kong matry natin ngayon naman yung mga tiny food, which is yung sausage and also yung kanilang pancake. Ngayon, let's go! O nga pala, ito nga pala ang ating hotel, ang Ibis Wien Hauptbahnhof. So, if ever kung gusto niyo mag-check-in dito at gusto niyo makita to, again, watch the previous vlog. Ngayon, let's go! Ngayon nga pala, gagamitin natin tong 48-hour natin na ticket. So, binili natin to dito sa main station. And if ever kung gusto niyo din bumili nito, 14.10 euros ang price niya. Or if nakalimutan, ano ba to? But may 1.28. Nakalimutan ko na agad kung magkano binayaran natin. Basta panoorin nyo guys sa previous vlog again. Ayan siya. So, this one, no need na to validate to. Kasi, kapag ka bumili kayo ng mga single journey ticket, kailangan nyo pang ipasok sa blue machine para ma-validate. But this one, nakalagay na dyan, naka-validate dito kung anong oras siya simulang pwedeng magamit at kung hanggang kailan. Gusto ko yung weather ngayon guys. It's 4 degrees Celsius at mostly cloudy. And time check, it's already 8:58. Ayun yung itsura na 8:58 dito. And sa Pilipinas po is 3:58 PM naman. Okay, 7 hours yung abante ng Pilipinas dito. O nga pala, meron nga pala ditong mga scooters. If ever kung gusto nyo, pwede kayong gumamit niyan. Lime. And itong Lime na to, partner naman nila yung Uber. So check nyo na lang din sa Uber. Okay? Para hindi na kayo mag-install ng mismong Line application. Pagka ganitong oras guys, usually sarado pa yung mga kainan dito. Meron ng bukas, kukunti pa lang. Pero usually nagbubukas po siya ng 9:30 yung dito sa train station. Lahat bukas na by that time. Punta tayo ngayon guys sa Karlsplatz at magbe-breakfast tayo doon. Sakay lang dito, sundan lang natin yung U1 na yan. Actually ito 1. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo na machine na nagva-validate, but we don't need that pagka day pass. Dito guys ngayon tayo papunta sa Bitzinger. So bilihan siya ng sausage dito or hotdog and super sikat niya, madaming magandang reviews. And at least makakatikim na tayo ng Vienna sausage! Bakit mukha siyang sarado? Oh, ayan guys, parang hindi pa siya bukas. I mean, hindi talaga bukas. Sabi sa Google Maps, 24 hours daw. Oh, paano ngayon tayo bibili na to? And totoo din ang sabi sa Google Maps, wala talaga siyang English menu. Hello, paano? May kainin naman dito sa likod if ever. Maghanap na lang tayo ng iba, no? Pero maganda daw, masarap daw dito guys. Bitzinger. Ang ganda pa ng paligid niya. Ito guys, bumalik tayo dito. Actually, nakita na natin to kahapon. And ito i-try natin. So, 6.90 euros yung presyo ng ganyan. Ito din 6.90. Parang masasarap to, may tinapay or what. Or ito, no? Parang ang gusto ko dalawa yung bili natin para dalawa yung matitikman natin. Sige guys, bumili tayo ng ganito. Currywurst with fries. So, 8.50. Parang mahal no? Parang mahal. Minsan talaga kapag kunyari nandito tayo, pag tumitingin tayo, parang mahal naman nung kakainin natin na yun. Ito na lang bilhin natin. Yan guys. Diba? Ito yung mga sausage nila. Madaming options dito guys. Kayo na lang mamili. Pakita ko na lang sa inyo maya isa-isa. Thank you! And guys, at ito na nga po, kakain na tayo ng Vienna sausage. Actually, sausage siya from Vienna. Kaya ko lang sinabi Vienna sausage. Pero yung literal na sausage na parang yung nasa can na nasa US is Frankfurter. Wait, nakalimutan ko. Frankfurter. Nabubulol ako. Frankfurter. Tama yun. So, hindi pa kasi siya luto, pero nagugutom na kasi tayo. So, 6.90 euros po ito. Okay? So, let's taste it. Okay, tikman na natin tong Vienna sausage. Natanggal naman agad. Mustard agad, ugo na natin nakain. Isipin niya, mustard lang yung kinain natin na yung sausage. Ang sarap.
Grabe guys, ang sarap! Oh, nice! Umuusok pa! Parang worth it na siya for start. 6.90. May kasamang ketchup at mayonnaise to sa loob. Guys, ang sarap niya. Para sa akin, worth it yung ginastos natin dito ng 6.90. If ever, kung pupunta kayo dito, ito na yung mismong gate ng Carlsplatz. Okay, pwede kayong bumili. Though mas masarap doon sa Bitzinger talaga eh. Sabi sa Google reviews, pero ito lang yung bukas ngayon. We're here na guys sa isa sa pinakasikat na museum dito sa Vienna. Tara, bumili tayo ng tickets. Yan. Mabilis maubos yung tickets dito. At actually, medyo pricey po siya, opo. Kaya medyo magtatagal tayo dito dahil ang ticket po dito ay bawat isang adult 24 euros. Pili na lang tayo. Hindi tayo nakabili online ng ticket dito dahil naghahanap ako ng mga separate tickets. Kasi konti lang pupuntahan natin dito sa Vienna. Eh wala ako makita. Usually puro mga passes. Ang kinaganda nito guys, kabubukas lang niya. 10 AM to nagbubukas. At ngayon, wala pang 10:30. Dito na tayo. Guys, ganun lang kabilis. And ito na yung ticket natin, 24 euros. Grabe, hindi man lang tayo nag-antay ng mga 10 minutes sa pila. Ganun. Grabe, entrance pa lang, napakaganda na. Diyos ko, ganda. Hello, ganda. Okay, so before we start guys, gusto ko lang i-explain sa inyo na ito pong ating pinuntahan ngayon ang Kunsthistorisches Museum. Okay? So, tinanong ko muna talaga sa staff kung ano yung tamang pronunciation bago ko sabihin sa inyo. Itong museum na to guys ay ginawa ito para sa mga Habsburgs and nagbukas noong 1891 pa. Super tagal niyang ginawa noong 1871 hanggang 1891. Tapos itong museum na to, meron tong octagonal dome na makikita dyan. Ayan o. Look! Wow! Before we start, papakita ko lang muna sa inyo kung gaano kaganda tong entrance pa lang po. Ito guys, mismong museum, hahati siya sa super daming parts. Itong nakikita nyo, itong color dark pink na to, mga Italian, Spanish, and French paintings ang makikita dyan. Tapos dito naman sa medyo light pink, dito naman mga Dutch, Flemish, and German paintings. So kung makikita nyo, ayan siya guys. And also, dito naman sa pinaka ground floor, mamaya tayo dito ihuhuli natin to. Dito sa side na to, which is parang medyo color blue siya. And dito naman sa green na to, parang mga Egyptians and Eastern collections ang mga makikita natin dyan. Mga Greek and Roman na antiques. Ito din guys na tatagpuan. Itong magandang coffee shop na to. Nakikita ko din yan sa social media. Gusto ko guys mag-hot chocolate dito. Parang it's a vibe, no? Parang nga, mag-hot chocolate tayo. So ito yung mga tinda nila dito. Wow, talagang tinda. Grabe naman. Ah, meron dito ng apple strudel na sikat. Okay. Sige, tara. Mura lang naman ng 6.50. Let's go. Ito guys, yung sikat dito eh. Ito na lang pala orderin natin. Sikat yan here. 7.10 euros. Okay, so umorder na po tayo. Ito guys yung menu nila dito. Actually madami. May snacks, merong isang full meal, and also may mga soups, may salad, may main dishes. Ito Viennese strudel. Yan, original apple strudel. 6.50. Yan. May coffee kung gusto niyo mga espresso black. Tapos ito hot chocolate with whipped cream. Hindi ba pwedeng iced chocolate? Ah, ito iced latte. Parang gusto ko ice na initan ako. Kaya lang with whipped cream eh. Ayan. Diba? Guys, nagbago yung isip ko. Ang orderin natin itong hot chocolate. 6.70 siya. Tapos isang apple strudel. Ayan na naman, nalilito na naman. Ayan, para matikman natin both. Kasi, ang pangit naman kung hot chocolate na, tas chocolate cake pa, diba? Guys, so hindi available yung apple strudel daw. So, yung chocolate cake na lang ulit yung kakainin natin. So, ang tamang pagbigkas pala nun is sa hartote. Diba? So, siya na. Dumating na guys yung order natin. So, ayan yung hot chocolate. And this one is the cake. Actually, yung cake na yan guys, sikat dito.
sa Vienna. Yun nga lang, alam niyo itong order natin. Chocolate. Alam niyo yun, dapat nga apple to eh. Pero naging chocolate siya kasi hindi available. Alam nyo guys, yung vibe na nasa museum tayo tapos nagkakape tayo o nagde-dessert. So sige, tikman na natin. Nahihiya ako kasi ang daming tao sa paligid. Pero ganun talaga. That's life. Mainit pa to. Ang ina-expect ko para siyang yung sa karet na may whipped cream na madami. Pero hindi siya ganoon kadami. Haluin na muna natin. Actually, mahal din to. Itong itong food natin both and drinks. Pero feeling ko nasa 1,000 din. Kasi gusto ko din guys na experience natin yung mga ganito kasi minsan lang naman. And kapag ka nabibigyan tayo ng pagkakataon na ganito, mag-travel sa ganitong lugar, hindi naman sky's the limit. Alam niyo yun, pagka nagta-travel tayo, hindi naman tayo sky's the limit lagi. Balanse lang din naman. Naalala ko nga, yung nakasama natin sa train from Prague going sa Vienna, si Ate GP Wonder. Hello, shout out sa'yo ate. Sabi niya ganun sa akin. Natutuwa daw siya kasi yung mga travels natin ay hindi daw super budget at hindi daw super mahal. Kumbaga pasok daw sa price range niya. So, yun. Natutuwa ako kasi may mga naka-appreciate ng mga ganung klaseng thing. Kasi hindi naman talaga tayo super, alam niyo yun, super luxurious mag-travel. Kung titignan sa buong pagta-travel, medyo doon sa part na hindi tayo Asian countries, di tayo yung mga countries na malapit sa Pilipinas. Pero kung titignan nyo sa aspeto na sa Europe nagta-travel, yung traveling style natin sa Europe, ang budget niya, promise, ganong level. Ang nagpapamahal lang talaga sa atin usually sa mga tinatravelan natin pag visit sa museums at saka yung mga kinakain natin. Pero ginagawa naman natin yun guys para ma-experience natin at the same time para maipakita ko din sa inyo, di ba? Ganun ang mga gusto ko ma-experience natin. Pero, itong mga ginagawa natin na to, pwedeng hindi nyo naman nagawin. At least, magkakaroon kayo ng ideya na pwede pala to. Ang ganda nito guys, itong coffee shop na to. Ayun, sarap. Ang sarap. Sarap nung hot chocolate. Grabe yung pagka-whip. Okay siya sa akin. So, i-rate ko siya guys ng 9.5 out of 10. Nahiya ako kasi yung staff nasa tabi ko maririnig na bakit hindi perfect. Ala, pero masarap siya. Don't get me wrong. Hindi siya ganun katamis. Mauubos na natin tong drinks natin. Di pa tayo kumakain ng cake. So, itong cake na to guys, nung nalaman ko yung mga local food dito sa Austria, isa to lagi sa nire-recommend nila. Kaya might as well, let's try it. Tama ba yung pag natin? Hindi nakakasosyal. Hindi nakakasosyal yung pagtanggal natin. Pero sige, let's go. Ay, ang daming nagtutour. Ang daming nagtutour guys dito. Umiikot sila. Kasi nasa gitna tong coffee shop eh. Ayan. Let's eat this chocolate cake. I'll be honest sa inyo kung masarap o hindi. Kung susubukan nyo o hindi. I'll be honest. Ang masasabi ko lang, number 1, overrated siya. Number 2, okay siyang itry. Worth it itry. Pero kung tatanungin niyo ako kung ulitin natin, no. Hindi natin ulitin. Mas masarap pa guys yung chocolate cake sa atin sa Pilipinas. Don't get me wrong, panlasa lang natin to. Kasi yung loob niya hindi ganoon parang iba yung texture. Parang sumasabog. Hindi siya fluffy, ganon. Pero ito masarap. Hot chocolate. Ito worth it talagang itry, like literally. Pero this one, kung madami kayong pupunta kahit isa lang bumili sa inyo, try nyo lang. Wait, ang bilis natin kumain.
ang cute to. Ang liit na painting. Natutuwa lang ako. So guys, kung observe nyo, hindi ako nagsasalita along the way dahil napakatahimik po dito sa museum na to. And also, ang laki niya. Like literally. Actually, meron na tayong 2 hours dito. Hindi pa tayo natatapos. Ganun siya kalaki. So, may 2 floor siya. Sa taas na floor, andun yung mga paintings ng tulad ng sinabi ko sa inyo, ng mga taga-Netherlands, Italian, Spanish, ganyan, Flemish. And dito sa baba naman, nandito na tayo sa mga antiques ng mga Egyptian antiques and Greek antiques. Grabe, ang laki din po. Opo. So, if ever kung pupunta kayo dito, i-research nyo kung ano yung mga gusto nyong mga antiques and also mga paintings na makita. Dahil super dami. Then, i-locate nyo agad ahead of time kung saan. Okay? Kaya if ever kung kunyari one day lang yung nakaalat nyo sa Vienna, medyo mauubos oras nyo dito. Finally guys, nakatapos na tayo dito sa museum. And actually 1 PM na, almost 12:57 na eh. So isipin nyo, simula 10 hanggang 1 andito tayo. Napakalawak talaga nito. So if ever kung pupunta kayo dito, pwedeng ang gawin nyo, bilisan nyo. Kaya lang kasi guys, tayo kasi personally, though off-cam moments na siya, iniko talaga natin and tinitignan ko yung mga museum, yung mga paintings kasi ang ganda, super detalyado at saka mga notable artists, yung mga makikita nyo dito, yung mga artworks nila. Okay? So if ever kung gusto nyo itong puntahan, yung name niya ilalagay ko dito sa screen. Oh, nakalimutan ko na naman yung pagbigkas kasi. Basta yun, mahirap siyang bigkasin, okay? And also, sikat din yung cafe na kaninang kinainan natin ng cake and ininuman natin ng hot chocolate. Kaya if ever kung pupunta kayo dito, targetin nyo na both, okay? Ito naman guys yung nasa harapan niya. We are here na guys sa Parliament of Austria. And actually Parliament talaga, hindi Parliament. Yun ang tawag nila dito. And lumapit lang tayo saglit dahil hindi tayo papasok dito. Madami pa tayong pupuntahan. Actually, architecture niya guys is giving me yung Greek or Greek revival, no? And ito, meron dito nakalagay. So ayan, Parliament sa taas. Tapos Parliament. And also, this was built from 1874 to 1883. Diba? Tagal din. Tapos guys, nung World War II ay pinasabog to and sinunog. Kaya super destroyed and damaged siya before. But it's okay naman na ngayon. Next guys, napupuntahan natin isang House of Industry naman. Actually, sumakay lang tayo ng tram. Gamitin nyo lang yung Google Maps, depende kung saan kayo pupunta. And doon kasi ay meron dong Paternoster elevator or lift. So yun yung sikat na elevator na makalumang style. Lalagay ko dito yung itsura, papakita ko sa inyo. Lakad-lakad lang ng konti. Actually guys, itong pupuntahan natin ay isang historical building dito sa Vienna. Ayan. Paano tayo papasok? Guys, dire-diretso lang tayo. Ito nakalagay Paternoster. Ayan. Wow. Oh my God, nakita na natin. Nakakatuwa. Guys, ito lang talaga yung pinunta natin dito sa House of Industry. Ang ganda.
kaya kapag ka nasa pinakababa, tapos yung paikot, mapaplug kaya pag hindi lumabas. So, meaning itong paternoster elevator or lift na to, hindi siya nag-i-stop. Gets nyo? Ganun. Grabe guys, nakakatuwa. Hindi siya crowded. Kasi nag-research lang tayong mabuti kung saan tayo makakahanap ng ganitong paternoster lift. Kasi hindi siya usually yung tourist spot. Pero welcome naman dito yung tourist. So if ever kung magagawi kayo ng Vienna, pwede kayo magpunta dito. Walang pila oh. Walang pila. Though ewan ko, baka ako lang mahilig sa ganito. Sinishare ko lang sa inyo if you guys want to experience it as well, diba? Natutuwa ako kasi napapanood lang natin to sa cartoon dati. Ewan ko ako napapanood ko lang siya. Kaya parang, alam mo yun, parang yung nung bata ka, gusto mo siyang subukan. At ngayon, ito, nasubukan mo na. Nice. Na-check na natin sa bucket list. Ayan siya, yo. O, diba? Ibang klase itong paternoster na to. Ang daming airtime. Ayan, guys. Isasama ko naman kayo. Ito. Para pakita nyo ko ang experience. So, medyo matagal siya. Oh, no? Medyo matagal. Tapos makapal to, oh. Wait lang. Sorry ha. Alam ko yung iba hindi interesado sa inyo sa ganito. Kasi interesado talaga ako sa ganito. Pasensya na. Kaya parang feeling ko baka mamaya sabihin nyo sa iba naman elevator lang. Tuwang-tuwa. Eh, interesado talaga ako sa ganito. Tapos hindi ko nga alam kung ano to eh. Opisina ba to? Opisina ba tong ano na to? May ibang taas. Kasi ang iniisip ko, baka mamaya, pinaka-top floor na pala to. Tapos pagka sa taas, baka maipit tayo. Gets na yun? O, bumaba na ulit tayo. Sasama ko lang kayo. Gusto ko yung naglalaro lang tayo. Parang naglalaro lang tayo dito pabalik-balik, no? Yung itsura niya. What a dream! Meron pa ba itong baba? Baka mamaya alang babae, no? Teka, dito na tayo. Ayoko mag-take risk. Naman guys, pupunta naman tayo ng St. Charles Chapel. 600 meters lang na lakad. Next up guys, ang St. Charles Church. Itong napakalaking church na to, nagawa ito noong 1737. Bali sikat siya because of the famous spiral columns na dalawa. 1, 2. Pero ito parang bago nga tong isa oh. Oh, kita nyo? Puting-puti. Tapos ito naman medyo madumi na. Itong entrance guys, hindi yan. Hindi dito sa harapan, sa gilid. So dun tayo dadaan. May ticket? May ticket na babayaran sa church, oh. Hindi naman siguro mahal, no? Actually kasi, ang na-research natin St. Peter lang. Eh, itong St. Charles malapit na eh. So guys, 10 euros. 10 euros yung ticket papasok. Bumili na tayo. Let's go. Let's go sa church. Wow. Ang ganda. My God, ang ganda. Itong church na to, which is itong St. Charles Church, hindi lang siya basta misa ang ginagawa dito minsan, okay? So ito, nag-host din to ng mga concerts, so specifically mga baroque music, ganun. And pagka nagpunta kayo dito dun sa ticket counter, dalawa yung counter, isang counter para sa ticket papasok dito, which is 9.50 euros, okay? 10 kasi nakalagay doon, pero 9.50 siningil sa atin. And yun sa concert, ibang stall, ay ibang ganun, dalawa, okay? Guys, alam nyo, ang sarap sa feeling. Doon sa loob, aside from doon sa mga pinakita ko sa inyo, may prayer room. Yung prayer room na kung saan ano lang siya, tawag doon, maliliit lang yung mga niluluhuran.
So doon, nagdasal tayo ng mataimtim talaga. Pinagdasal ko guys, tayong lahat. Nagpasalamat ako sa lahat ng blessings na natanggap natin. Nagsorry ako kung minsan hindi ako nakaka-attend ng misa, pero sinabi ko naman na sa mga trips natin, lagi yan. Nakikita nyo naman at na-observe nyo naman, lagi na meron tayong church visit. Yun yung pambawi ko kay Lord guys. Yun yung pambawi natin. And kapag kunyari may pagkakataon sa Pilipinas, talagang pumupunta talaga tayo sa simbahan. And yun, nagpapasalamat ako sa kanya sa lahat ng mga blessings na binibigay, sa lahat ng mga opportunities, sa travel opportunities. At binigyan niya tayo ng 79,000 subs. At sinabi ko, manifesting Lord, bago mag-birthday, sana mag-100k. Sabi ko ganun. Pero in English, syempre, kasi nandito tayo sa ibang bansa. Ganun kasi kapag ibang bansa, English ako nagdadasal eh. Ewan ko ba, nakasanayan ko siya. Tapos, yun, sinabi ko din na pinagdasal ko yung family ko. And meron kaming family event na mangyayari sa December. So, pinagdasal ko din yun. Pinagdasal ko din lahat ng friends ko. Lahat ng friends natin, kilala niyo yung iba. So, pinagdasal ko din kayo na maraming salamat at sana healthy living kayong lahat. At sana more travels to us. Ano po? So, yan. Sige, ngayon, pumunta na tayo sa ating next stop. Alam nyo, meron ditong ginagawa sa tapat ng St. Charles Church eh. Parang feeling ko ano to, baka mag-o-open tong Christmas market din na. Kasi ang daming Christmas market dito sa Vienna eh. Now guys, pupunta tayo sa Austria National Library. Sakto, 6 PM pa naman yung sara nun. Dito tayo dumaan sa garden. Ang tawag dito, Burggarten. Sa lugar na to. Ay, si Mozart! Oh my God! Oh my God, kilala ko yan! Meron siya ditong monument. Area. Wow! Bali, sikat na musician yan eh. Si Mozart, naaalala ko. Eh, hindi siya dito pinanganak sa Salzburg. Grabe, over 500 plus yung works niya. And isa dun sa mga yon is yung mga opera, symphonies, piano, things, ganyan. Napakagaling nito. Ay, no, kung lalapit guys, makikita nyo may violin pa nga. Meron pang yung parang pangpito, flute or what. Diba? Yan. Galing naman. Unintentional guys, napuntahan natin siya dito. Ganda ng autumn dito. I mean, yung mismo mga falling leaves. Kaya ako doon sa ginawa ko kasi ang daming tao. Pero nakakatuwa. Color yellow. Next up guys, we're here sa National Bibliothek. O ibig sabihin ito ay National Library ng Austria. Let's go in. Ganyan, nakalagay dito ticket online if ever kung gusto nyo bumili online. Pero tayo try natin mag-walk-in. Okay. Tickets. Ayun, may walk-in naman pala. Try na lang natin to. Ayan guys, actually nakikita ko na kung magkano. Pag adults, 11 euros. Wow, ang galing! Libre yung 0 to 18 years old. Students is 8. Yan. Tickets. Okay. 11 euros guys. Thank you so much. Yung ticket. Akyat tayo guys. Ando ng pinaka-state hall. So pinupuntahan natin, ito yung largest library dito sa Austria. And merong over 12 million items ang naririto. Bali noong medieval times pa to guys. Ganda guys, and actually yung origin nito ay date back nung medieval times pa. Ngayon naman, grabe itong State Hall. Actually, isang Baroque masterpiece ito guys. May taas siya na 30 meters. Tingnan natin I-zoom ko Though medyo malabo. Ewan ko kung malinaw pa rin. Ay yung mga libro ang kakapal. Hindi actually pwede pumasok dito. Merong harang. Pero pwede siyang mag-picture. I mean, pwedeng mag-video. Pwedeng mag-picture basta wala lang flash. Grabe yung paatake nung parang dome nila dito. Meron din silang globe dito. Actually, yung vibe niya, it's giving Saint Gall na. Tapos Beauty and the Beast. Yung sa Disney.
also guys, before tayo mag-exit dito sa Austria National Library is gusto ko lang i-share sa inyo din na ito pong library nito dito inspired yung Grand Library ni Beast sa Beauty and the Beast. So yung pinaka-animator, ito yung pinagkuhanan niya ng idea. Kaya kapag kunyari pupunta kayo dito, makikita niyo at mao-obserbahan niyo kung napanood niyo yun nung bata kayo or pinapanood niyo ngayon. Okay? And kapag naman napanood niyo yung previous vlog, mapapansin niyo doon sa mismong mga videos yung parang mga formation ng libro, yung ceiling, and everything here talagang magkamukha. Magpaalam na tayo. Bye-bye! May nakita na naman tayo ditong schnitzel, guys. Sa Kabigel. Ang pupuntahan natin ngayon is mag-early dinner na tayo. So, isa siyang famous. Actually, not that famous, pero kasi naghanap ako ng local parang fast food dito. Pero ang mga sinaserve is yung food nila, which is doon tayo pupunta. Parang ano siya, counterparts sa Czech Republic ng Baguetteri Boulevard. At least, kumbaga, itong option na to, murang option for everyone na nagtitipid. Located siya dito sa shopping district. Mamaya tayo mag-iikot-ikot dyan. Pero, pupunta muna tayo dito. Yan, sa Wienerwald. Yan, Wienerwald. Search nyo lang, guys. Wienerwald. Ito, pasok tayo sa loob. Though, bakit parang wala namang tao? May tao ba? O, diba? Ito siya. So, tara, umupo na tayo at kumain na tayo ng ating early dinner. Ito yung mga food nila. O, tignan nyo, ang mura lang, 5.90 euros. O, diba? Beef soup with meat, noodles, and vegetables, 7.90. Ayan, guys, another discovery. I-pause nyo na lang, guys, yung video para makita nyo. Ito naman guys, yung orderin natin ngayon, Wiener Taffel Pizza. So, boiled beef naman siya with cream spinach, roast potatoes, apple horseradish, and chive sauce. Yun muna yung kakainin natin. And later, balak ko sana talaga originally orderin din to. Itong isa, which is ang Wiener Kaiser Schmarrn or something, na ibig sabihin is Viennese pancake with raisins cut up and sugared with stewed plums. Sikat din kasi sa kanila yung dito para matry natin. Pero napag-isip-isip ko, may iikutan pa tayo mamaya. Baka mamaya meron doon. So doon na lang tayo mag-try, di ba? Dumating na guys ang ating food. So 22.90 euros po yan. So ito yung pinaka-beef, potato, spinach, ayan. Tapos yung sauce. Okay. Authentic Viennese. Okay guys, ayun na, let's eat. And actually, kung i-judge siya, based sa naaamoy ko ngayon, parang ang amoy niya is nilaga. Ay, masarap. Sarap. Sarap siya guys. Sarap. Type ko siya. Medyo maalat. Okay siya. Alam niyo yun, yung hindi yung walang lasa. Kasi minsan kasi gusto natin may lasa talaga yung food, diba? As a Pinoy. So ito may lasa siya. Gusto ko siya. First time natin mag-try itong ganitong klaseng food. Malambot yan. Malambot. Tignan natin ito. Patata. Pakita ko sa inyo. Lalapit ko. Ang daming patatas. Oh. Diba? Uso sa kanila yan. Ano kaya ito? Tignan natin kung ano to. Ano to? What's this one? Ito. Tapos ito din. Though, ang maganda, meron siyang anuhan ng sauce. Kutsara. Ang daming laman ng order natin. Okay, tikman natin muna. This one. Sarap. Parang yung mga sauce ng cordon bleu kapag nag-buffet tayo. Ito naman. Ano yung lasa? Parang apple. Ganun yung nalalasahan ko. Mga spinach. Okay naman. Okay siya. Ang hindi ko lang alam kung paano yung right thing, isasawsaw ba siya dito sa mga to, itong patatas, or what? Sarap ng patatas guys, ang lambot. Hindi siya crispy para siyang pinakuluang mabuti.
We're done eating na guys, and now maglalakad tayo papunta dun sa St. Stephen's Cathedral. And actually meron din daw kasi dun nagbukas na Christmas market. I-check natin kung bukas na talaga siya. Maganda naman yung dadaanan natin kasi dito sa shopping district. Ayun na, meron ditong Calzedonia, tama ba yung pagbigkas natin? H&M, may casino. May casino doon. Oh, hindi ko na alam bigkasin. Pasensya na kayo. Kung ano lang yung alam natin, yun lang ang bibigkasin natin. Oh, meron dito bilihan ng gifts. And also, papababa na ang araw. Ngayon talagang trip natin dito sa Europe for this time around. Hindi talaga tayo magsha-shopping. Tinatanggal natin ang bokabularyo na shopping sa utak natin. Though, meron tayong mga i-film na grocery tour, ganyan. Pero kung yung shopping ang usapan, wala talaga. Ang ganda nung Dubai chocolate. Ay, tignan nyo, may Dubai chocolate dito. O, diba, kakasabi ko lang. Nilapit ko lang, hindi tayo magsha-shopping. Sinabi ko lang, Mozart's, ito yung sikat dito sa Vienna na chocolate. Oh my God, 4.90 euros lang. Ang dami. Ang dami. Wait, check natin. Napakita ko sa inyo. O, diba? Gano'n ka yun? Kasi sabi kong walang shopping pero may ganito. Wala bang pistachio? Ano to? Kalaban ba ni Lilin? Yan. 7.90 euros. Sikat yan guys dito sa Vienna. Wala akong nakikita ang pistachio. Grabe kayo. Ayaw nyo makipaglaban kay Lin Chocolate? Ay, ang galing oh. Chocolate. Hugis tao. 5.90. Very pang Christmas. Oh my God. Bakit may devil dito? Ba't may devil? 5.90. Ay, hala, may Dubai chocolate. Dubai style. 3.90 lang, guys. Ito yung mga chocolate. Guys, I'm so sorry sa inyong lahat. Wala pang 2 minuto nung sinabi kong hindi tayo mamimili. Pero kasi guys, Dubai chocolate to. Mahilig ako sa pistachio talaga. You know, 3.90. Isa lang. Considered ba na shopping pag namili ka ng isa? Hindi naman, no? Hindi yan considered. Huwag nyo akong anuhin muna. Sige, bumili tayo ng isa lang. Isang piraso lang bibilin ko, promise. Ayan guys, 3.90. Top? Yep. Yay! Okay na. Dunkin? Yay! Diba natuwa sila nung nagsabi tayong Dunkin? Kasi yun mga magic words. Mga basic words. Wait, saan ba tayo? Dito ba tayo kakain talaga sa talagang napakaingay na tao? Okay lang yan, sige. Kailangan minsan hinihiya natin yung sarili natin. 45 grams, yung 3.90. Grabe, para sa Dubai chocolate talaga. Gusto ko yung fresh from the store. Kakainin agad natin. Ito yung itsura niya. Bilog lang. Para masisira ipin ko, antigas. Ito yung itsura. Masarap naman siya. Pero, di ko nalalasahan yung lasa ng pistachio. Kung i-rate ko sila from 1 to 3, pinakalasang pistachio yung 6. Pangalawa yung Lin. Pangatlo to. Pinakahuli siya. So this one is not Ivan DJ approved. Hindi siya approved. So kung guys, hindi natin siya makagat. Hindi ko makagat. Dito pa ata ang oras ng pagkasira ng ipin ni person. Meron din dito mga bulaklak ko. 5 euros. May mas mura. 2. Pero hindi siya rose. Ito mas mura. Rose to, no? 3.50. Hindi siya. Hindi ko siya makagat. Diyos ko. It's not conscience. Bigyan natin guys yung sukli natin kanina. Para makahelp tayo kuya. Thank you very much. My love. Alam nyo, papagawi tayo na papagawi doon sa bandang dulo. Nararamdaman ko ang espiritu ng Pasko. Parang ang festive ng part na yon. Oh my God, ang dami pala dito nagpa-perform. Sana pala hinati ko yung barya na yun. Sayang. Fairness, yung mga brands dito ang mamahal ng ng atake. Parang kapag kunyari magbabasa ka, ito Marco Polo, oh. Ito naman, kung saan pa mahirap, doon pa tayo natapat talaga, opo. Ito na lang mas madali, Palmer's. Oh, diba? Grabe naman yung signage ni McDo dito, opo. Parang gustong-gusto talagang papuntahin tayo doon. Grabe naman, sa laki naman yan. Galing. Meron ditong Foxy, ibig sabihin man yan, fake taxi or what? Grabe, ang lawak. Ang lawak ng plaza na to. Ayan na,
sa St. Stephen's Cathedral. Tama nga, nasa tabi niya yung Christmas market. And yes, bukas na nga po. Opo, it's official. This is our second Christmas market. Yan. Uy, hello. Hello, diba atake? Yan po. Ayan po, so we're here sa Stephansplatz Christmas Market. Nalagay ko yung name dito. Ang hirap niyang bigkasin. Opo. Okay, Miss Editor, Christmas montage. Pasok! Tignan nyo guys, mayroon ditong photo booth Every photo is a donation to St. Stephen's Cathedral. Tara, try natin. Pwede naman yung card nakita ko sa loob after nila. Gagamitin natin Gcash card natin. Tapos dyan lalabas, gano'n. Okay guys, try natin. So, ito ba? Ayan. So, ito. Click natin to. So, 5 euros. Okay. Ayan. So, may bayad tayo via card. Credit card processing. Yay! Okay. Parang tagal. Ayan. Dalawang piraso. 5 euros, 2 piraso. Pwede na. 2.5 euros isa. At least, di ba, may remembrance tayo dito sa Christmas market sa Austria. Pag makikita natin to, okay, this is from Austria. Since ginamit natin yung Gcash card natin, nag-bill na siya, so 341 pesos yung price niya. Alam nyo, ang na-observe ko dito sa Europe, usong-uso dito yung binibenta yung mga Christmas balls na sinasabi sa Christmas tree. Do ang mahal. Di ba sa atin sa Pilipinas, do ewan ko sa inyo guys, baka mamaya kasi sa mamahalin kayo bumibili, pero kasi sa amin sa Nueva Ecija, usually either Baratillo or sa mga national bookstore lang ibilihan. Pamurahan yung ganyan, 250 pesos, isang set na. Pero ito kano siya? 8 euros isang peraso. Ang mahal. Ayun, cute naman ito. It's giving frozen. Let it go. Let it go. Hello. Frozen. So, basically, is nakapaikot sa simbahan yung Christmas market dito sa St. Stephen's Cathedral. So, ganun yung atake niya. You know. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells swing. I'm singing, yeah. Tumatawa yung kubinta. Over the sun and the sun and the sea, the jingle bell rock. Nakakita na naman tayo ng pretzel na pagkala. Hindi siya. Ito nga pretzel. Alam nyo, sa Salzburg na lang tayo bumili. Pero kasi gusto ko matikman yung pretzel Pero wag mo na dito. Kasi parang bundat na tayo, guys. Hindi na kaya. Maximum of ilan lang tayo per day, di ba? Tayo kanina. Naka hot chocolate, tapos cake, tapos yung something. Pangatlo yung chocolate sa Dubai. Iho ang Pasko ng Pilipino. Ito ang Pasko. Win. Okay, gusto ko yun nandito sa likod yung mga kabayo. Hi. Don't kick me. Huwag sisipain. Anong ginagawa? Ba't mukhang maninipay mga tao dito? I mean,
Mga animals. Mga animals yan. Grabe. Lahat ng kabayo nandito. Sa St. Stephen's Cathedral, oh. Grabe, ito ba yung car park nyo? Wait, di ko kasi alam kung ano tawag sa car park ng mga kabayo. Ilalagay ko na lang sa screen, guys. Kung ano tawag. In fairness, amoy, ang dami yung nakain at inilabas nyo lahat dito, ha? Amoy ko! Actually guys, hindi ko kasi alam kung may bayad tong St. Stephen's Cathedral Pero check na lang natin. Kasi hindi siya part ng major itinerary natin talaga. Pero parang atake, parang feeling ko meron na naman babayaran dito. Dito sa Vienna, lahat ng church may bayad. Ba't ganun? Ayan, mukhang wala. Mukhang wala. Tama naman yan. Ayun, wala nga bayad. Amen, amen. Amen. God is good. God is good. Oh my God, ang ganda. Thank you. Ang ganda. Nakakatuwa naman na walang bayad papasok sa loob. Pero kasi yung St. Peter's Cathedral, may bayad eh. Na-research ko, may bayad eh. Correct me if I'm wrong kung wala. Pero sabi nga na meron daw entrance ticket, sabi sa Google Maps. Alam nyo, dito sa Vienna, ang pagtutulos ng kandila ranges from 1 euro to 1.50. Ito guys, nandito na kain tayo agad sa St. Peter's Cathedral. Super bilis lang, walking distance lang siya dun sa Christmas market. Based din naman sa Google Maps, 7 PM pa siya nagsasara. Ayun. Wait. Walang ticket. Sabi niyo Google Maps meron. Nakalabas na tayo and nagdasal na lang po tayo doon sa loob and hindi na tayo nakapag-vlog because may ongoing mass. So, as a sign of respect, hindi po tayo nag-vlog. But meron tayong picture. Nag-picture ako, pinicturean ko itsura ng mismong altar. Ilalagay ko dito yung photo. And kung gusto niyo po makita yung mga ibang photos or videos, pwede kayo manood ng ibang vlog featuring this chapel or cathedral rather. St. Peter's Cathedral po. Okay, so yun po. Tara na. Umalis tayo dito sa area na to.